Sama-sama tayong magiging saksi. Nagluluksa ang pamilya ng isang single mom na nasawi matapos masagasaan ng SUV sa Makati City. Arestado ang gwardyang basta na lang daw minaneho ang sasakyan ng walang paalam sa may-ari. Saksi si Jonathan Andal. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon habang tumatawid ang babaeng ito sa Barangay Guadalupe, Nuevo Makati, biglang may dumating na humaharurot na SUV. Dito na siya napasampa sa hood ng SUV. Natumba ang dalawa pa na naglalakad sa kalsada. Sa isang cellphone video na iniimbestigahan ng Makati Police, may dalawang babaeng nakabulagtas sa kalsada at hindi gumagalaw. Tumama naman sa railings ng SUV. Patay ang babaeng napasampa sa hood ng SUV na kinilalang si Amalin Sim, isang single mom na ulila niya ang 6 na anak. Sakit-sakit po. Sakit na wala ng anak ko. Ginawa ng gwardiya na yan. Napakawalang hiya niya. Hindi man lang niya tinignan o may masasagasaan siya. 5 ang nasugatan sa disgrasya. Yung security ginalaw! Kabilang ang ina ng may-ari ng SUV na sakay noon sa likod. Pero hindi raw ang may-ari ng SUV ang nagmamaneho noon. Kwento niya, basta raw minaneho ng 60 taong gulang na gwardya ang SUV nang walang paalam para ilipat sana ang parking habang siya ay nasa pawn shop. Nag-ask siya sa mother ko kung iuurong niya yung sasakyan. Sabi ng mother ko, huwag, antayin mo yung anak ko. Tawagin mo yung anak ko. Kaso nag-insist yung security na marunong naman daw siya. Paglabas ko ng pawn shop, nakita ko pa siyang papasok ng sasakyan ko. So sinubukan ko siyang habulin na patakbo niya agad yung sasakyan. Tinanong ko kasi, ano ba nangyari? Sir, bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo pinakailaman? Sabi lang niya, yun nga sir, na wala na rin ako sa parang nawala daw siya sa wisyo. Hindi rin niya, bakit niya pinakailaman agad. Ang mandato daw po sa kanya ng establishmento na once na meron naka-obstruct o nakaharang dyan sa ating establishment at meron darating na kliyente natin na iba, ay iayos mo o ipaayos mo sa kanila. Sa tingin natin ay hindi niya alam imaneho dahil sabi nung security guard na nagmaneho ng pag-release pala ng lever ng handbrake ay ito'y umandar na, padire-diretso. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na hawak ngayon ng pulisya. Nakakulong na rito sa Makati Police Station yung suspect na security guard na in-inquest na rin para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury, and damage to property. Yung security guard, halos malaki pagsisisi niya sa nagawa niya. Sa Negros Oriental, patay ang 65 taong gulang na rider matapos bumangga sa sinusundang pickup truck nitong Lunes ng umaga. Sakay rin ng motor ang kanyang anak na babae na kritikal ang kondisyon. Base sa investigasyon ng pulisya, bahagyang bumagal ang takbo ng pickup dahil sa palikong kalsada. Pero sa bilis daw ng takbo ng motor, hindi na naiwasan ng rider ang pickup. Sa lakas ng impact, bumangga rin ang motor sa kasalubong na truck. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Delayed ang dating ng ilang bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa traffic sa mga probinsya. Problema pa rin ang marami ang nagkakaubos ang ticket. Saksi live si Nico Wahe. Nico? Sandra, sa mga nagbabalak na mag-walk-in dito sa PITX at papuntang Bicol ay samahan na raw ng dasal na magkansela ang ibang mga pasahero. Marami kasi sa mga pasahero rito kanina ang nagbakasakaling bumili ng ticket pero wala talagang nakuha. Problemado si Dinay kanina nang aming maabutan sa pila ng bus ticket padahit Camarines Norte sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inikot na raw kasi niya lahat ng bus company na may biyaheng daet pero wala na siyang makuhang ticket para sa mga magulang niyang uuwi. Walk-in lang kasi sila. Sobrang hirap po, lalo na kapag hindi ka nakapag-book ng maaga. Biglaan kasi po yung biyahe talaga. Hindi naman daw siya makapag-check sa Cubao dahil baka wala rin siyang abutan. Fully book na daw po lahat ng papuntang daet. Bali magkakameron lang ng schedule siguro by 20 patas.
Tsatsagain na lang daw nilang maghintay baka sakaling magkaroon ng bakante mula sa mga magka-cancel na pasahero. Bukod sa kanya, maraming iba pa ang nagbabakasakali na makakauwi ngayong gabi. Kaso, ngayon po biyahe niyo? Wala na po kaming bakante. Fully book na po. may ibang maagap naman gaya ni Nanay Emily na February pa lang may tiket na pauwi ng Donsol, Sorsogon. Kaya maaga na ako ngayon para hindi na ako makipagsiksika. May ilang bus naman kanina na na-delay ang dating. Sa traffic sir, sa port ng Quezon. Tsaka siyempre yung buhos ng mga sasakyan na uwi ng probinsya, kaya nagkakaroon po kami ng delay. Para sa mga pasaherong may mahabang oras ng biyahe, wala raw dapat pag-alala, sabi ng ilang driver. Si Zaire kondisyon daw para makabiyahe pa Sorsogon. Unang biyahe niya raw ngayong gabi, kaya sinigurong sapat ang kanyang tulog. May karelyebo naman daw siya para ligtas ang biyahe. After 5 hours, sir. Tapos siya naman. Tapos ng 5 hours, ako naman ulit. Ilang palit yun? 3, sir. Bukod sa kondisyon na pangatawan, dasal din daw ang baon nila. Sandra, kung kahapon ay mahigit 166,000 ang mga paserong dumagsa rito ng ganitong oras, ngayong araw nasa mahigit 135,000 pa lang, malayo dun sa 200,000 na inaasahan na dadagsa ngayong araw. Pero asahan na bukas ay mas mapupuno ito ng mga pasahero, lalo't huling araw ng pasok at trabaho bukas. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Fully booked na hanggang bukas, Miyerkules Santo, ang ilang biyahe sa Batangas Port. Tuloy rin ang dating ng mga pasahero sa NAIA, kaya payo ng Transportation Department, maglaan ng 4 hanggang 5 oras bago ang flight. Saksi si JP Soriano. Hawayan ang tema na may pa-flower garland pa. Mainit ang pagsalubong ng mga kaanak at kaibigan kay Sister Tabliso pagdating niya sa NAIA. Abo. May paganyang pa. Feeling siya. Feeling special po. Isa siya sa mga dumating na pasahero sa NAIA ngayong Martes Santo. Balikbayang OFW naman si Marivic mula Taiwan na sa dali lang magbabakasyon sa Pilipinas. Kahit may namumuong tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Hindi naman po kami kinakabahan kasi pag nandun parang sanay naman po kami. Parang safe naman po kami doon na ano. Habang inaantay ni Marivic ang sundo, sinamantala muna niya ang unlimited at libreng espresso-based coffee sa OFW Lounge. May pa-buffet din para sa mga OFW na may flights. Dito ko nakilala ang ilang OFW na mag-a-abroad na uli dahil kailangang kumayod para sa pamilya. Yung anak mo kailangan kung anong mga gusto niya, gusto ko rin ibigay. Kaya nagtitiis po. Lalo na sa aming mga single mother, lumalaban para sa mga anak, para lang may maibigay kami. Halos walang patid ang dating ng mga pasahero sa mga terminal ng NAIA. 4 hanggang 5 oras bago ang flight ang inirekomendang allowance sa mga pasahero ayon sa Transportation Department. Bagamat may mga nakitaan pa ring may dalang anting-anting na mga basyo ng bala, kinukumpiska na lang ito at hindi sila ino-offload para bumilis sa immigration. Kabigin-biginan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator. Siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Sa mga pantala naman, iminungkahi rin ng DOTR ang paggamit ng automated ticketing system. Sa Batangas Port, fully booked na hanggang Miyerkules Santo ang ilang biyahe tulad ng Pakatiklan na papuntang Boracay. Fully booked na rin hanggang Sabado de Gloria ang mga biyaheng Paroa City, Capiz, Bayan Romblon at Sibuyan. Ang last option namin, tulad sa akin, papunta akong Katiklan, ang gagawin ko na lang, manggagaling dito, papuntang Calapan. Pagdating ng Calapan, Mindoro, magbabiyahe ako ng bus papuntang Ruhas. Pagdating ng Ruhas, sasakay ulit ako ng barko papuntang Katiklan. Long cut. Plano ko, benta ng terminal ticket para makapasok sila dun sa pre-departure area na maluwag, nakaupo. No, malabas. Libre tubig doon, lahat may charging. Ina-advise din sila, halimbawa yung group sila, isa na lang ang pipila. The normal procedure kasi, vessel ticket muna, uunahin yung terminal fee para makapasok na sila ro sa loob. Naka-alerto naman ang LGU sa Boracay Island.
kung saan nasa 10,000 turista ang inaasahang darating kada araw. Ipinagbabawal na rin ang mga beach party o mga aktibidad na may maingay na tugtog sa isla mula alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Sabado de Gloria. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Kabilang ang isang senior citizen sa 13 sugatan sa naaksidenteng bus sa NLEX kagabi. Suspendido ang 6 na unit ng kumpanya ng bus. Saksi si Joseph Moro. Sa gilid ng bus na nawasak ang huso, napakagulgul ang mga pasaherong ito sa bahagi ng NLEX southbound sa Valenzuela City pasado alas 7:30 kagabi. Ayon sa mga pulis, mula Angat, Bulacan, bumabiyahe ang bus papuntang monumento sa Caloocan na madisgrasya ito. Nag-bird siya ng kaliwa para hindi niya mabangga sana itong dump truck. Kaso nga lang, meron close van na nandun sa third lane na nabangga niya una. At pagkabangga niya nito, kumabig naman pa kanan hanggang sa dire-diretso nabangga niya yung puwitan ng dump truck. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Yung bus driver sobrang reckless talaga. Ang bilis niyang magpatakbo. So I was sleeping kasi and then yun may narinig na lang ako ng malakas na sunog. Tapos ayun nabasag na yung mga salamin. And sobrang bilis ng pangyayari. 13 ang nasugatan kabilang ang konduktor ng bus. Isang pasahero nagalusan sa kamay at paa at ang 83 anyos na babaeng dinala sa ospital dahil nasugatan sa mata. Sinapak po nila yung bintana, tsaka po sila nagsibabaan. Ayun po, nagtakbo na po sila, bumaba na sila ng bus. As po yung mga naipit po, matagal pa po bago makalabas. Inisyohan ng show cause order ng LTFRB ang operator ng nadisgrasyang bus. 30 araw ding suspendido ang 6 na unit ng kumpanya ng bus. Tuloy ang biyahe ng iba pa, lalo't maraming pasahero ngayong Holy Week. Napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver. At kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Lumanggi magbigay ng pahayag ang bus driver at kinatawan ng bus company pero nakipag-areglo na raw sila sa mga sugatang pasahero. Ang sabi ng company ng bus, willing silang sagutin kung ano man yung mga gastusin ng mga biktima na nasa ospital. Aminado ang LTFRB, mahirap i-monitor yung mga kaskaserong bus lalo na sa mga malalayong probinsya. Ang magagawa nito, balaan ang mga operator. Extraordinary diligence ang kinakailangan. Kaya nga, kapag may mga ganyang problema, tumatama sa operator yan. Hindi pwedeng, matagal ko nang pinagalitan yan. Ayaw sumunod, hindi pwedeng gano'n ang sagot niyan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng operator at driver ng mga sangkot na sasakyan. Sa Pilipinas, may batas na nag-uutos ng paglalagay ng speed limiter sa public utility vehicles at ilang klase ng sasakyan. Pero sabi ng DOTR, hindi gaano na ipatutupad ito. Merong ganong requirements, merong ganong mga teknolohiya, pero alam naman natin, unang-una, mahal yung mga ganyang teknolohiya. No? At hindi naman talaga yan ini-enforce sa atin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa mga biyaheng Baguio ngayong Semana Santa, may bakasyon lane sa lungsod para mapabilis ang biyahe patungo sa mga pasyalan. Malaking tulong yan para sa mga biyaheng Atok Benguet kung saan kita ang 3 pinakamatataas na bundok sa Luzon. Saksi si Mav Gonzalez. Pang-postcard na tanawin, natahimik at mas malamig ang simoy ng hangin? Kung yan ang trip mong bakasyon, pwedeng bumisita sa Atok Benguet, 2 oras lang mula sa Baguio City. Isa sa mga dinarayo rito ang Northern Blossom Flower Farm. Kahit saan ka lumingon, hili-hilera ang makukulay na bulaklak. Sikat dito ang kakaibang cabbage roses. May view deck at mga photo spot din para sa mga turista. Bukod sa malamig yung hangin, ang ma-e-enjoy mo talaga dito sa Flower Farm ay yung view ng nature. At isa sa mga makikita galing dito ay yung Mount Pulag, ang highest peak ng Luzon at isa sa mga paboritong hike spot. Holy Week din naman, kaya dumiretso na kami from Baguio. Konti pa lang, kaya hindi pa ganun ka-traffic. So beautiful, very colorful at saka very helpful ang mga tao dito. Dinarayo rin dito ang highest point view deck kung saan kita ang 3 pinakamatataas na bundok sa Luzon at maliliit na version ng rice terraces. Kanina inabutan namin ang pamilyang ito mula Coron, Palawan. Naninibago po kasi sa amin po sa provinces, pabago-bago po yung klima at mainit po. So parang nag-aada pa po kami sa lamig. Trinay lang po namin ngayong Holy Week na may iba naman po para mountains naman po yung makita namin.
May tour group din ng mga foreigner na mula rito ay tutuloy na sa Baguio. So I'm from the UK and we have quite a large Filipino community in Leicester and everywhere else I've worked, and all the Filipino people have absolutely lovely things to say about their country. They're obviously biased, but I had to come over here and check it out for myself. You were telling the truth, as it turns out. It's fabulous. Is there anything you're looking forward to in Baguio? 100%. The shopping. First thing on the list is the shopping, but also I just want to try out the night markets. Definitely all the art and culture, the museums. Para sa mga plantito at plantita, dito mura ang mga halaman at bulaklak. 20 pesos lang ang succulents, habang 50 pesos ang cactus at herbs. Pwede ka rin mag-uwi ng sarili mong maliit na pine tree sa halagang 400 pesos. Sa mismong Baguio naman, nagtalaga ng bakasyon lanes ang City Hall. Mga pwedeng daanan para bumilis ang biyahe. Yung vacation lanes, ma'am, is yun yung mga alternate routes. So, if you do not have any business dito sa mismong sentro ng Baguio, you wanted to visit lang, yung pupunta ka ng Strawberry Farm o dun sa Atok, you can make use of the vacation lane. Kung galing kayo ng Cannon Road papuntang Marcos Highway, pwedeng dumaan sa Balakbak Circumferential Road tapos sa Suelio, Santa Lucia. Pagpaakyat ka naman ng La Trinidad at Sagada, pwedeng dumaan sa Nagilian Road galing Marcos Highway. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 4 na magkakaanak ang nalunod sa balon sa barangay Tiayon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa pahayag ng pamilya ng mga biktima, lumalabas na nais sanang kunin ng isa sa mga biktima ang martilyo at chisel na matagal nang nasa balon na 28 talampakan ang lalim. Nang bumaba ang biktima, nakuryente siya at nahulog matapos mabitawan ang hinahawakan lubid. Sinubukan siyang sagipin ng iba pang mga biktima ngunit maging sila nakuryente at nahulog. Lumalabas sa investigasyon na ang nasabing balon ay may naka-install na submersible pump. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nakaranas ng ground fault ang nasabing submersible pump na naging dahilan sa pagkakuryente at pagkalunod ng mga biktima. Inalmahan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pinayagang dagdag singil ng Energy Regulatory Commission. Mas mababa kasi ito sa kanilang inaasahang rate increase. Saksi si Maki Pulido. Tinutulay man nila ang kuryente mula sa mga planta hanggang sa mga kabahayan. Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines na isang pribadong kumpanya, nagnenegosyo rin sila. At tulad ng ibang mga negosyo, kailangan daw nilang kumita. Kaya ngayong itinatakda ng Energy Regulatory Commission ang matagal nang naantalang papayagang taripa para sa taong 2016 hanggang 2022, 12.15% na pagtaas sa weighted average cost of capital o WACC ang gusto ng NGCP. Interest or kita namin kasi highly regulated kami. So ang nire-recover lang namin is expenses. Yan na yung pinaka-markup which is called the weighted average cost of capital and it's ERC who determines it. Wala pang pinal na utos ang ERC pero sa public notice, nalaman ng NGCP na 11.33% sa halip na 12.15 ang papayagang singilin nila kaya umaalma ang NGCP. If you masyadong mababa yung return on the capital, hindi yan makakaganda sa negosyo and that may have an impact in the required investments para suportahan yung direksyon ng gobyerno para sa economic recovery at pati dun sa energy stability. Wala pang pahayag ang ERC, pero kung ang Power for People Coalition daw ang tatanungin, dapat nga mas babaan pa. Ano man daw kasi ang payagang isingil ng NGCP, nangangahulugang taas singil sa kuryente dahil ipapasa ito sa electricity consumers. Dapat nga mas mababa. Kumpara doon sa napakadaming problema sa serbisyo nila, yung interconnection, sobrang ng burden ngayon ng electric consumers. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Isang Chinese vessel ang tumaob sa dagat sa Rizal, Occidental, Mindoro. Dead on arrival sa ospital ang isang Chinese national. Batay sa ulat ng mga pulis, naghahanda ng pumalaot ang barkong may kargang buhangin kaninang hapon nang biglang tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob. 23 ang sakay ng barko. Ligtas ang 6 na Pinoy at 7 Tsino. Patuloy ang search and rescue operations sa iba pang sakay. Inaalam pa ang dahilan ng pagtaob. Delikadong pangaharang ng intensyon umano ay mambangga.
Ganyan inilarawan ng PCG ang panibagong tapatan ng barko ng Pilipinas sa China malapit sa Bajo de Masinloc. Na-monitor din ang isang Chinese research vessel sa EEZ ng Pilipinas sa Gawing Batanes. Saksi si Tina Panganiban Perez. China Coast Guard Vessel 21612. Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra. Ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard muling nakatapat sa West Philippine Sea ang barko ng China Coast Guard. Mahigit 130 nautical miles mula sa Zambales, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Ni-radio challenge ng PCG ang barko ng China at sagot ng CCG, "This is China Coast Guard Vessel 21612. China has indisputable sovereignty over the Guanyin Island and its adjacent waters." Ang Huangyan na tinutukoy ng China Coast Guard, tawag nila sa Bajo de Masinloc na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at mahigit 36 nautical miles mula sa kinaroroonan ng dalawang barko. Ayon sa PCG, binilisan ng barko ng China ang takbo nito at hinarangan ang daanan ng BRP Cabra. They really intend to ram and collide with the Philippine Coast Guard vessel. And again, because of the seamanship skills ng ating commanding officer, who is a female officer, at ng kanyang mga crew, we were able to prevent the China Coast Guard from directly ramming our Coast Guard vessel. Tumanggi ang PCG na idetalya mga susunod itong hakbang, pero naniniwala itong hindi na palalalain ng China ang tensyon. The moment that they elevate the tension, it might get the attention of the international community. So, ma-disrupt yung plano nilang normalization of illegal patrol. Kanina naman, muling na-monitor ng PCG ang Chinese research vessel na Zhongshan Dashu sa loob ng EEZ sa Batanes. Anila, paglabag yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Philippine Maritime Zones Act. It entered the exclusive economic zone of our country last April 2. And then since April 3, they came up with this reverse D navigation pattern. Out of more than 10 times that we conducted radio challenge, the Chinese research vessel never responded. Tingin ng National Maritime Council, pilit ginagawang normal ng China ang panghihimasok sa maritime zone ng bansa. They're trying to do these things under the cover of legality. Our Coast Guard is doing very well by counter-challenging them. Ikinababahala rin ng NMC ang mga drone na natagpuan sa dagat ng Pilipinas. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Ilan sa electrical components ng drone gawa raw ng Chinese defense companies. Ang SIM card naman na nahanap, huling nag-transmit daw ng data papuntang mainland China. There was an iridium transceiver with serial number HWA Create. HWA Create is a company that focuses on defense, civil, government, and industrial solutions, the headquarters of which is in Beijing. There was a China Telecom SIM card. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nasa Pilipinas na ang anti-ship missile system ng Amerika na gagamitin sa Balikatan Exercises ngayong taon. Di tinukoy ni Balikatan Exercises Director Michael Lohico ang lokasyon ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis, isang anti-ship missile system na ginagamit mula sa kalupaan. Unang inanunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang pagpapadala nito sa pagbisita niya sa bansa nitong Marso. Tinanong naman ang Amerika kung mananatili ang Nemesis sa Pilipinas pagkatapos ng balikatan, gaya ng Typhoon missile system na pinadala rin para sa military exercises noong 2024 at ilang beses nang inalmahan ng China. Sabi ni Colonel Do Krugman ng US 1st Marine Expeditionary Force, depende yan kung kailangan ang Nemesis sa mga susunod na pagsasanay sa bansa. Kinuyog ng mga residente ang isang lalaki matapos mang-hostage ng isang batang babae sa Parañaque City. Saksi si Jomer Apresto.
Kuha ang video na yan sa bahagi ng Barangay Don Galo sa Parañaque City nitong linggo. Makikita ang isang lalaki na bigla na lang sinunggaban ng isa pang lalaki hanggang sa kinuyog na siya ng taong bayan. Nakatakbo pa palayo ang lalaki pero na-corner siya ng mga tao at muling kinuyog. Ayon sa pulisya, hostage taker ang lalaking ginulpi sa video. Habang ang lalaki na unang sumunggab sa suspect, isang pulis na nakasibilyan. Bago ang insidente, makikita ang 43 anyos na suspect na pumasok sa Bulungan Public Market pasado alas 12 ng tanghali. Paglabas niya, bit-bit na niya ang 2 taong gulang na babaeng biktima na katabi noon ng kanyang magulang na taga-tiktik sa palengke. Sinubukan pang pigilan ng mga tao ang suspect pero hindi sila gaanong makalapit dahil may nakatutok na kutsilyo sa biktima. Bigla na pasugod dito yung tatay mismo ng bata at humingi po ng sukulolo sa amin. Dala-dala kasi nila yung anak nila doon. Biglang napadaan itong suspect at biglang tinangay yung anak nila. Umabot sa mahigit 1 oras bago tuluyang nasagip ni Patrolman Samuel Melad ang biktima sa bahagi na ng tulay. Mahigit 1 kilometro ang layo mula sa palengke. Nagtamo ng mga galos sa biktima. Sugatan din ng pulis matapos niyang awati ng mga gumugulpi sa suspect at makuha ang kutsilyo na nalaglag nito. Masaya kasi safe yung bata. Kasi yun lang po talaga nasa isip ko, yung maligtas yung bata po eh. Kasi nung nasa tulay po, yun nasa isip ko nun po eh. Tatapon niyo yung bata dun sa may dagat. Ayon pa sa pulisya, 1 oras bago ang pagdukot sa batang biktima, isang lalaki ang tinangkapang i-hostage ng suspect. Maswerte at lumaban daw ang lalaki. Sa panayam ng GMA Integrated News sa suspect, sinabi niyang galing siya ng Samar at 2 linggo pa lang siya sa Metro Manila. Mamamasukan daw sana siya bilang construction worker. Pero balisa raw siya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa. Ang kutsilyong ginamit niya sa pang-hostage, napulot umano niya sa tabing dagat. Nagsisisi ang suspect at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Siyempre, hindi mo gusto maghiwalay ka ng asawa mo. Sobra sirang pagsisisi ko. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo tulad ng serious illegal detention, child abuse, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Sumailalim naman sa assessment ang biktima kaugnay sa trauma na posibleng iniwan ng suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Isang lalaki ang patay matapos ilang beses barilin sa isang KTV bar sa Santa Barbara, Iloilo. Lumalabas sa investigasyon na kumakanta ang biktima nang biglang i-cancel ng suspect para siya naman ang makagamit ng videoke. Pero gumanti ang biktima at nag-cancel din ang suspect naman ang kumakanta. Posibleng ito raw ang naging dahilan kaya binaril ng suspect ang biktima. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ang biktima na agad niyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, wala namang dating alitan sa pagitan ng biktima at suspect at doon lang nagkita sa KTV bar. Patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang gunman. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ang isang lalaking nagpapanggap na abogado. Ang isa sa mga complainant, natangayan daw ng mahigit ₱250,000. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Walang kaalam-alam ang suspect na ang meeting pala na ito na pinatawag ng isa sa kanyang mga complainant sa isang coffee shop. Patibong pala ng mga pulis para siya'y madakip. Karapatan po kayong manahimik, karapatan po kayong nawalang bigo. Inaresto ang lalaking ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong estafa at usurpation of authority. Ayon sa San Juan Police, inireklamo ang suspect na nagpapanggap daw na abogado at nagpipresentang makakatulong sa mga problemang legal ng kanyang mabibiktima. Noong 2019 po ay nagkaroon to ng kaso sa Santa Maria, Bulacan at noong 2024 po ay nagkaroon din po ng same case pero po sa Pasay City naman. Meron pong kaso, dismiss na. Anong masasabi niyo? Talagang involved ba kayo dito? Ginagawa niyo yung ganitong racket? Hindi po. Eh ano yun? Ba't kayo kinakasuhan? Anong totoo rito? No comment na muna po ako. Isa si alias Sheila sa mga nagdemanda sa suspect matapos daw nitong tangayin ang higit sa 600,000 pesos niyang savings. Maayos ang bihis, nakabarong. Talagang tindig pong abogado. Sabi niya matutulungan po daw niya ako. Problema sa lupa ang inilapit noon ng biktima sa suspect na nagyabang na raw agad na may koneksyon siya sa mga ahensya ng gobyerno.
Pero mula 2022 nang kanya itong makatransaksyon hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Na-depress po, tsaka yun. Siyempre, alam niyo naman po kung paano kumita ng pera. Sana wag masyadong agad nagtitiwala. Mahirap po. Masakit. Kayo ba'y abogado talaga? Graduate lang po. Meron mo kayong lisensya para mag-practice ko? Wala po, wala. Ba't yung ginagawa nyo? Tulong lang, ano po, nilapit lang po, tulong. Paalala ng pulisya sa publiko, lalo doon sa mga makikipagtransaksyon sa mga abogado. Verifikahin po ng maayos ang identity po at ang background po ng ating mga kausap. Huwag po tayo basta maniniwala sa kanila at hingin po natin yung credentials nila kung sila'y totoong mga professional. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Patuloy sa pagbabantay ang COMELEC sa mga kumakandidato para sa eleksyon 2025. Ang isang tumatakbong alkalde, inisyuhan ng show cause order dahil sa posibleng paglabag sa resolusyong nagbabawal sa racial discrimination. Saksihan sa aking report. Ibinahagi ng Commission on Elections o COMELEC sa media ang videong ito ni Councilor Edita Manguera habang nangangampanya sa Pasay City. Tanggalin na natin ang para wala nang amoy sibuyas na naliliwa sa Pasay City. Sabi ng show cause order na inisyu ng COMELEC kay Manguera, posibleng nilabag niya ang resolusyon ng COMELEC na nagbabawal sa racial discrimination. Binigyan ng COMELEC ng 3 araw ang konsehal para magpaliwanag. Sabi ni Manguera na tumatakbong mayor ng Pasay City, bukas siya maglalabas ng pahayag. Inilagay naman sa ilalim ng COMELEC control ang Buluan, Maguindanao del Sur dahil sa serye ng shooting incident at karahasan doon. Ayon sa COMELEC, nangangahulugan ito na madaragdagan ang security forces sa lugar. Pinag-aaralan pa ng COMELEC kung kailangang isailalim din sa COMELEC control ang local government. Talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao. May mga ganun na pinagbibintangan na yung private armed groups at yan, umiikot-ikot at siya nag-aasik ng lagim dyan. Pero maliban dyan, syempre hindi rin natin madidiscount yung posibilidad na meron din na ibang grupo na nagtitake advantage nitong mga ganitong klase na sitwasyon. So ang sa amin, gusto namin na mas mapigilan kagad dyan sa paglalagay na sa COMELEC control. Inilahad din ni Garcia na dahil sa mga karahasan sa iba't ibang panig ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, inirekomenda ng isang COMELEC committee na alisin sa pwesto sina Regional Director Romeo Macapaz, Maguindanao del Norte Provincial Director Colonel Eleuterio Ricardo Jr. at Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Ryan Bobby Paloma. Ayon sa COMELEC, dahil umano yan sa patuloy nilang kabigo ang aksyonan agad ang security detail request ng mga COMELEC personnel. Kabilang ang para sa pumanaw na election officer na si Maceda Abu. Humiling din daw ang COMELEC ng threat assessment sa election officials noong December 2024 pero hanggang ngayon wala pang report. Bilang pagrespeto sa Philippine National Police bilang isang organisasyon, ayaw po nating ipuwersa yung sarili namin at titingnan namin kung ano magiging aksyon po ng PNP. Iko-convey ng komisyon yung mismong sentimiento nito bilang sentimiento ng komisyon as adopting the sentiment of the committee. Hininga namin ang pahayag ang PNP, ganon din sina Macapaz, Ricardo at Paloma pero wala pa silang tugon. Kaugnay naman ang inisyong show cause order ng COMELEC sa 4 na local candidates sa Masbate dahil sa paggamit umano ng emergency alert message sa pangangampanya. Sasagutin daw ito ng kampo ni gubernatorial candidate Richard Ko. Ayon sa Provincial Legal Officer ng Masbate, dahil may show cause order na, ay hindi sila pinapayagang talakayin pa ang issue. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng 3 pang kandidato. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 2 araw bago ang campaign break, tuloy sa kampanya ang ilang senatorial candidate para ipaliwanag ang kanilang mga adhikain. Ating saksihan. Dagdag benepisyo para sa mga PWD ang tututukan ni Attorney Angelo de Alban.
Programa para sa mga mangingisda ang isusulong nina Mimi Doringo, Modi Floranda, Jerome Adonis at Teddy Casino. Kasama rin nilang nag-ikot sa Tacloban sina Representative Franz Castro at Liza Maza. Nag-motorcade at dumalo sa rally sa CDO at Misamis Oriental si Senator Bongo. Nasa pagtitipon din si Philip Salvador at Senador Bato de la Rosa. Murang pagpapaospital ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Infrastruktura at programang pangkabuhayan ang tinutulak ni Manny Pacquiao. Nag-ikot si Kiko Pangilinan sa palengke ng San Jacinto, Pangasinan. Sa Manggi, Ilocos Norte naman, nag-ikot si Ariel Querubin. Humarap naman sa mga lider ng kabataang barangay si Senator Francis Tolentino. Pagsasabatas ng 200 pesos legislated wage hike ang pangako ni Bam Aquino. Proteksyon ng indigenous people ang tiniyak ni Representative Bonifacio Busita. Dagdag pondo sa edukasyon at kalusugan ang diniin ni Representative Arlene Rosas. Kasama niya sina Amira Lidasan at Nars Aline Andamo. Mga tribal leader ang kinausap ni Allen Capuyan sa Misamis Oriental. Women empowerment ang isa sa advokasya ni Senator Pia Cayetano. Giniit ni David De Angelo ang paglaban sa political dynasty sa isang forum. Kasama niya si Attorney Luke Espiritu at Roberto Balyon. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pumalo sa 50 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na naitala sa Los Baños, Laguna. Pinakamataas na damang init yan na naitala ng Pag-asa mula nang mag-umpisa ang monitoring ng heat index ngayong taon at mula na ideklara ang dry season. Bukas, posibleng ganyan pa rin kataas ang heat index sa parehong lugar. Inaasahang nasa danger level din ang iba pang bahagi ng bansa. Ingat mga kapuso sa banta ng heat stroke, lalo na kung di talaga maiiwasang lumabas kahit tirik ang araw. Aabot naman hanggang 41 at 42 degrees Celsius ang damang init sa Metro Manila. Sa mga babiyahe naman o may lakad ngayong weekend, Holy Week, naritong muli ang special weather outlook ng Pag-asa. Mula Miyerkules Santo hanggang Easter Sunday, magtutuloy-tuloy ang mainit at maalinsangang panahon. Pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Nang maramdaman ang magnitude 5.2 na lindol, nagtipon-tipon sa gitna ng enclosure ang mga elepanteng yan sa San Diego Zoo sa California. Binuo nila ang tinatawag na Alert Circle bilang proteksyon at nasa gitna nito ang pinakabatang elepanteng 7 taong gulang. Naramdaman din ang pagyanig sa Orange County at Los Angeles County. Ayon sa San Diego County Sheriff's Department, walang naiulat na nasaktan o napinsalang istruktura dahil sa lindol. Naghain na reklamong inciting to sedition ang NBI laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika. Kaugnay ito ng kontrobersyal na Polvoron video. Hinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery at unlawful utterances kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na wini-welcome niya ang inihain sa kanyang reklamo. Pagkakataon daw ito para kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagtanggol ang sarili sa korte kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng paggamit umano ng cocaine. Iginiit din ni Roque na walang katotohanan ang sinabi ng isang testigo sa kamera na iniugnay siya sa pinagmula ng Polvoron video. Wala pang pahayag kaugnay nito si Maharlika. 3 araw pa lang matapos ma-evict mula sa bahay ni Kuya, reunited agad ang magkaduo na sina Charlie Fleming at Kira Ballinger. Nakipagkulitan pa sila nang bumisita sa GMA Network at mag-guest sa unang hirit. Ibinahagi rin ng Shakira ang mga plano ngayong nasa outside world na sila.
Si Charlie gustong makasama ang mga kaibigan ngayong Holy Week. Oportunidad na raw ito para makapag-catch up. Sa panayam ng GMA News Online, sinabi rin ni Charlie na gusto niyang makasama sa Paris at Milan Fashion Weeks. Si Kira naman, miss na raw magtrabaho at umarte on cam. Nais din niyang makasama sa isang eksena o kaya'y makatrabaho soon si Charlie. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako si Sandra Aguinaldo. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.